Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Walang eksaktong taon. Nangyari ito sa lugar ng Mindanao. Magandang araw, kabaryo. Nais ko lamang ibahagi ang isang kwento nang minsan ako'y napadpad sa isang probinsya. Siya nga pala, kabaryo. Sinadya ko talagang palitan ang tunay na mga pangalan ng karakter dahil sa aking pagkakaalam. Buhay pa raw ang ilan sa mga ito. Ang lugar ay hindi lang palahitik sa likas na yaman, kundi pati na rin pala sa mga kakaibang bagay na hindi natin naiisip na nangyayari pala kahit pa sa kasalukuyan. Sa malawak at lunti ang probinsya ng Agusan del Sur, kung saan ang hangin amihan ay humahalik sa mga dahon ng nyog at ang huni ng mga ibon ay musika sa tenga. Tahimik na naninirahan itong si Emong. Kilala sa buong barangay ang kanyang pangalan hindi lamang dahil sa malawak niyang maisan na umaabot hanggang sa abot tanaw, kundi dahil din sa kanyang kakaibang kakayahan. Siya ay isang iginagalang na albularyo. Ang kanyang tahanan, isang simpleng bahay kubo na gawa naman sa kawayan at pawid. May puno ng iba't ibang uri ng halaman, gamot na nakasabit sa mga dingding at nakalagay sa mga tapayan. Ang bango ng mga pinatuyong dahon at ugat ay palaging bumabalot sa hangin. Isang pabango na nagpapaiwatig ng paghilom at pag-asa. Kasama ni Emong sa buhay ang kanyang 14 na taong gulang na apo na si Gabriel. Ang batang lalaki ay ang tanging pamilya na natitira ni Emong. Uli na lang lubos itong si Gabriel. Ang kanyang ina ay pumanaw matapos lamang siyang isilang nito. At ang kanyang ama naman ay nasawi sa isang trahedyang aksidente sa minahan ilang taon na ang nakalipas. Magmula nga noon, si Emong na ang tumayong ama at ina ng batang ito. Buong pagmamahal at dedikasyon siyang itinaguyod nito. Hindi naging madali ang buhay para sa maglolo. Madalas ay kinakapos sila sa pera, lalo na kapag mahina ang ani ng mais o kaya ay kukonti ang nangangailangan ng tulong ni Emong bilang albularyo. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang matatag. Ang matibay na samahan at pagmamahalan nilang dalawa ang nagsilbing lakas upang malampasan ang bawat hamon na kanilang kinakaharap. Si Gabriel naman, bagamat bata pa, ay malaking tulong na kay Emong. Maaga kasi itong natutong magbanat ng buto sa maisan nila. Tumutulong din siya sa pagtatanim, pag-aani at maging sa pagtitinda sa palengke. Interesado rin siya sa mga kaalaman ng kanyang lolo sa panggagamot. Madalas din siyang nakikinig sa mga kwento ni Emong tungkol sa iba't ibang uri ng halaman at ang kanilang mga gamit, at paminsan-minsan pa ay tinutulungan niya ito sa paghahanda ng mga halamang gamot at tapal. Sa probinsya ng Agusan del Sur, sa piling ng kanyang mapagmahal na apo, patuloy na naglingkod itong si Emong bilang albularyo at nagsikap bilang magsasaka. Ang kanilang buhay ay simple lamang, puno ng paghihirap ngunit puno rin ng pagmamahalan at pag-asa. At sa bawat pagsikat ng araw, alam nilang dalawa na magkasama nilang haharapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay. Alam ni Emong ang kuryosidad sa mga mata ng kanyang apo tuwing siya ay naghahanda ng mga gamot o kaya naman ay bumubulong ng mga orasyon sa mga pasyente. Nakikita niya ang pagnanais nitong matuto, ang pagtatanong nito tungkol sa mga dahilan ng
iba't ibang karamdaman at kung papaano ito pinapagaling. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, ibang landas ang hinahangad ni Emong para sa kanyang apo. Nakita ni Emong ang hirap at pasakit na kaakibat ng isang pagiging albularyo. Hindi lamang ito nangangailangan ng malawak na kaalaman sa mga halamang gamot at mga ritual, kundi pati na rin ng matibay na pananampalataya at pakikitungo sa mga bagay na hindi naman nakikita ng ordinaryong mga mata. Ayaw niyang maranasan ni Gabriel ang ganitong uri ng pamumuhay, ang patuloy na pagbabalanse sa pagitan ng siyensya ng kalikasan at ng misteryo ng espiritu. Nais niyang mamuhay ang apo ng normal, malayo sa mundo ng kababalaghan na minsan ay sumasagi rin sa kanyang sariling buhay. Gabriel, apo, kamusta naman ang pag-aaral mo? Nais kong pagbutihin mo iyon dahil ang edukasyon lang ang maipapamana ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat, maigapang lang ang pag-aaral mo. Wika naman dito ni Emong habang nagliligpit ito ng gamit. Maayos naman, Polo. Huwag po kayong mag-alala. Ako man din ay nais makapagtapos ng pag-aaral. Asahan niyo po yan, Lo. Tugon naman dito ng kanyang apo. Kaya naman nagsikap itong si Emong na pag-aralin itong si Gabriel. Kahit kinakapos sa pera, tiniis niya ang lahat para lamang may maayos na edukasyon ang kanyang apo. Ipinasok niya ito sa pinakamalapit na paaralang elementarya at pagkatapos ay sa mataas na paaralan sa bayan. Masipag si Gabriel sa kanyang pag-aaral at nakikita ni Emong ang pag-asa sa bawat mataas na markang kanyang natatanggap. Umaasa naman siya na sa pamamagitan ng edukasyon, mabubuksan ang isipan ni Gabriel sa mas malawak na mundo, sa mga oportunidad na hindi pa niya nararanasan. Isang hapon nun, habang magkasama silang nagtatrabaho sa maisan, abala sa pagbubungkal ng lupa at paglilinis ng mga damo, may napansin itong si Gabriel na tila kakaiba. Isang malaking uwak, mas malaki pa sa karaniwang uwak na nakikita niya. Ang lumapag noon sa isang sanga ng malaking puno sa gilid ng kanilang taniman. Ang mga balahibo nito ay kasing itim ng putik at ang mga mata nito ay tila kumikislap sa isang hindi maipaliwanag na liwanag. Nagtaka naman itong si Gabriel. Hindi siya madalas makakita ng ganito. Lalo pa, sobrang laki ng uwak sa kanilang lugar. May kakaiba sa presensya nito. Isang uri ng hiwaga na pumukaw naman sa kanyang atensyon. Hindi niya namalayan na napatigil na pala siya sa kanyang ginagawa at nakatitig lamang sa ibon na yon. Hoy, Gabriel! Anong tinitignan mo dyan at natulala ka? Tawag naman dito ni Emong na abala sa kabilang dulo ng maisan. Wala po, Lolo. May nakita lang po akong malaking ibon. Nagulat naman dito si Gabriel at dali-daling bumalik sa realidad. Ibon? Anong klaseng ibon naman? Tanong naman dito ni Emong. Lumalapit ito sa kanyang apo. Uwak po, Lolo Emong. Pero ang laki-laki po niya. Hindi po siya katulad ng mga ordinaryong uwak dito. O siya, hayaan mo na iyon. Baka nagkataon lang. Bumalik na tayo sa trabaho. Dito napatingin naman si Emong sa direksyon kung saan nakita ni Gabriel ang ibon at wala na ito roon. Ngunit hindi maalis sa isip ni Gabriel ang kakaibang uwak na yon. May kung anong pwersa ang tila humihila sa kanya upang alamin ang tungkol dito. Pagkatapos nilang magtrabaho sa may maisan, sa halip na dumiretso sa bahay, lihim na sinundan ni Gabriel ang direksyon kung saan lumipad ang uwak. Tumungo siya sa masukal na bahagi ng kanilang lupain.
sa gilid ng isang maliit na ilog na paliko-liko ang daloy. Nagbabaka sakali siyang makitang muli ang ibon na yon. Ngunit kahit anong tingin niya sa paligid, wala na ang uwak. Tanging ang huni ng iba pang mga ibon at ang bulong ng hangin sa mga dahon ang kanyang narinig. Nang dumilim na at wala pa rin siyang nahanap, dito napagtanto ni Gabriel na kailangan niya nang bumalik sa bahay. Alam niyang magagalit ang kanyang lolo kapag nalaman nitong nagliwaliw siya. Pagdating niya naman sa bahay nila, tahimik na naghahapunan itong si Emong. Bahagya naman itong napalingon nang makita ang kanyang apo. Saan ka ba nanggaling, Gabriel, apo? Ang tagal mo. Pagtatanong dito ni Emong sa kanyang apo. Naglibot-libot lang po, lolo. Sagot naman dito ni Gabriel habang iniiwas ang tingin sa kanyang lolo. May nakita ka ba ulit na kakaiba? Tanong uli ni Emong, direkta ang tingin sa kanyang apo. Nakita naman ni Emong ang pag-aalangan sa mga mata ng kanyang apo. Tila alam niyang may itinatago ito. Opo, Lolo Emong. Sinundan ko po yung malaking uwak kanina. Napayuko na lamang si Gabriel. Hindi siya makapagsinungaling sa kanyang lolo. Tumigil naman si Emong sa pagkain at mariing tumingin sa kanyang apo. Gabriel, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan? May mga bagay sa mundo na mas mabuting hindi na natin pinapakialaman. Hindi lahat ng kakaiba ay mabuti. Pero Lolo Emong, walang pero-pero, Gabriel. Ang mundo ng mga espiritu at kababalaghan ay mapanganib. Hindi ito ang mundo para sa iyo. Ang gusto ko para sa iyo ay magkaroon ka ng normal na buhay. Isang buhay na malayo sa mga ganyang bagay. Kaya pakiusap, apo. Huwag mo nang subukang alamin ang tungkol sa mga kakaibang bagay na napapansin mo. Ipagpatuloy mo na lang ang iyong pag-aaral at kalimutan mo na ang tungkol sa uwak na iyon. Tumango na lamang itong si Gabriel, bagamat hindi lubos na kumbinsido. Ang kakaibang itsura at presensya ng uwak ay nag-iwan ng marka sa kanyang isipan. Ngunit alam niya na dapat siyang makinig sa kanyang lolo. Ang pagmamahal at pag-aalala ni Emong ang tanging gabay niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa kanyang puso, may bahagi pa rin niya ang nagtatanong. Ano kaya ang kahulugan ng malaking uwak na yon? Bakit tila kakaiba ito? At bakit may misteryosong bumabalot dito? Hindi niya alam na ang simpleng pagkita niya sa ibon ay simula pa lamang ng isang serye ng mga pangyayari na maglalapit sa kanya sa mismong mundong pilit inilalayo sa kanya ng kanyang lolo. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Gabriel na kalimutan ang tungkol sa uwak. Nagtuon siya ng pansin sa kanyang pag-aaral at sa pagtulong sa bukid. Ngunit paminsan-minsan, hindi niya maiwasang mapatingin sa malaking puno kung saan niya unang nakita ang ibon. Wala na ito roon, ngunit ang alaala nito ay nananatili sa kanyang isipan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Gabriel, nagising siya sa isang kakaibang ingay. Parang mahinang kaluskos na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ang buwan ng gabing yon ay bilog at maliwanag. Nagbibigay liwanag sa kanilang bakuran. Wala siyang makitang kakaiba. Ngunit nang kanyang ibaling ang tingin sa malaking puno sa di kalayuan, nakita niya ito. Ang malaking uwak, nakadapo ito sa isang sanga. Nakaharap ito sa kanilang bahay. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim, nakatitig sa kanyang bintana.
Dito kinilabutan itong si Gabriel. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. May halo itong takot at pagtataka. Bakit narito na naman ang ibon? At bakit tila nakatingin ito sa kanya? Hindi niya sinabi kay Emong ang tungkol sa nakita niya ng gabing yon. Takot siyang pagalitan na naman siya ng kanyang lolo. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nagpatindi lamang ng kanyang kuryosidad. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit niyang nakikita ang kakaibang uwak. Tila may gustong ipahiwatig ang ibon sa kanya. Lumipas ang mga araw at linggo. Paminsan-minsan, nakikita ni Gabriel ang malaking uwak sa iba't ibang bahagi ng kanilang lupain. Minsan ay nakadapo ito sa bubong ng kanilang bahay. Minsan naman ay sa mga sanga ng mga puno sa paligid ng maisan. Sa bawat pagkikita, mas tumitindi naman ang kanyang pakiramdam na parang may kakaibangang nangyayari. Isang araw, habang naglalakad pauwi mula sa paaralan itong si Gabriel, ay napansin niya na may kakaibang bagay sa paanan ng malaking puno. Isang maliit na bagay na kumikinang sa sikat ng araw. Dali-dali siyang lumapit at pinulot ito. Isang lumang medalyon ito. Gawa ito sa isang purong tanso. May nakaukit itong kakaibang simbolo na hindi niya maintindihan. Meron din itong bahagyang kalawang na nagpapahiwatig na matagal na ito sa lugar na yon. Hindi niya naman alam kung bakit, ngunit may kakaibang katangian ang medalyon. Parang may kung anong enerhiya itong ibinubuga. Ibinulsa niya naman ito at dali-daling umuwi. Pagdating sa kanilang bahay, abala naman itong si Emong sa paghahanda ng kanilang hapunan. Tahimik na naupo itong si Gabriel sa isang sulok. Patagong tinitingnan ang medalyon. Tinanong ito ni Emong kung ano ang bagay na yon. Sumagot lamang si Gabriel na isang laroang bato. Subalit hindi kumbinsido si Emong sa sagot ng kanyang apo. Ngunit hindi niya na ito pinilit pa. Alam niyang may sariling mundo ang mga bata. Nang gabing yon, hindi mapakali itong si Gabriel. Paulit-ulit niyang tinititigan ang medalyon. Sinubukan niyang hanapin ang kahulugan ng simbolo na nakaukit dito sa kanyang mga libro sa paaralan. Ngunit wala siyang makitang katulad nito. Hindi niya naman maintindihan kung bakit niya natagpuan ang medalyon sa paanan mismo ng puno kung saan madalas niyang makita ang malaking uwak. May koneksyon kaya ang dalawang bagay na ito? Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran, muling nakita ni Gabriel ang malaking uwak. Nakadapo ito sa isang sanga ng puno ng mangga. Hindi naman kalayuan sa kanya. Tila nakatingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, may hawak itong maliit na bagay sa kanyang tuka. Nagtaka naman si Gabriel nang makita niya ang bagay na hawak ng uwak. Mukha itong kaparehong kapareho ng medalyon na natagpuan niya kahapon, ngunit mas maliit ito. Bago pa man niya maisip kung ano ang gagawin, biglang ibinagsak ng uwak ang maliit na medalyon sa lupa at lumipad ito palayo. Dali-daling pinuntahan ni Gabriel ang lugar kung saan nahulog ang medalyon. Pinulot niya ito at dito pinagmasdan. Katulad nga ito ng kanyang medalyon, ngunit mas maliit at parang mas luma pa ito. Sa pagkakataong iyon, bumuhos ang isang kakaibang pakiramdam kay Gabriel. Tila ba may gustong iparating sa kanya ang uwak na yon? Tila ba may misteryong bumabalot sa mga medalyong ito at sa kakaibang ibon? Hindi niya matiis ang kanyang kuryosidad. Alam niyang nilalabag niya ang bilin ng kanyang lolo. Ngunit kailangan niyang malaman
ang tunay na katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon ng malaking uwak at ng mga misteryosong medalyon. At hindi niya alam na sa kanyang paghahanap ng kasagutan, mas mapapalapit pa siya sa mundong pilit inilalayo sa kanya ni Emong, ang mundo ng kababalaghan. Hindi naman nakaligtas sa mapanuring mata ni Emong ang pagbabago sa kilos ng kanyang apo. Mula nang matagpuan ang unang medalyon, napansin niyang mas naging tahimik at malalim ang iniisip ng bata. Madalas itong nakatulala, tila may malalim na misteryosong binubuksan sa kanyang isipan. Minsan naman ay nahuhuli niya itong palihim na tinitingnan ang isang bagay na mabilis nitong itinatago kapag siya ay lumalapit. Ang pag-aalala ay bumalot sa puso ng matanda. Alam niyang hindi lamang basta bato ang itinatago ng kanyang apo. Ang lihim na pagtingin at ang pag-iwas nito sa kanyang mga tanong ay nagdulot ng pangamba sa kanyang dibdib. Natakot siya na baka nasasangkot na si Gabriel sa mga bagay na kanyang kinatatakutan, ang mundo ng kababalaghan. Kaya naman isang gabi, habang mahimbing nang natutulog itong si Gabriel sa kanyang kwarto, tahimik na pumasok ang matanda. Maingat niyang binuksan ang pinto at sinigurong hindi magigising ang kanyang apo. Sa mahinang liwanag ng buwan na tumatagos noon sa bintana, pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Gabriel. Ang inosenteng itsura nito ay lalong nagpatindi ng kanyang pangamba. Dahan-dahan niyang nilapitan ang maliit na mesa sa tabi ng kama ng kanyang apo. Sinimulan niyang halugugin ang mga gamit nito, ang mga libro, kwaderno at ilang mga laruan na pinaka-iingat-ingatan nito. Wala naman siyang nakitang kakaiba hanggang sa mapadako ang kanyang kamay sa ilalim ng unan. Doon niya natagpuan ito. Isang maliit na bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Maingat niya itong binuksan at nanlaki naman ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Hindi lamang isa, kundi dalawang magkaparehong medalyon ang nakalagay sa loob ng panyo. Dito kinilabutan itong si Emong. Agad niyang nakilala ang mga simbolo na nakaukit sa mga ito. Mga sinaunang marka ito na kanyang natutunan mula pa sa kanyang sariling ama. Mga simbolo na may kaugnayan sa madilim na uri ng mahika. Ang mga medalyon na ito ay hindi lamang ordinaryong bagay. Ang mga ito ay magkapares na sumpa. Mga kasangkapan ng demonyo na maaaring magdulot ng malaking kapamakan. Ang takot ay bumalot sa buong katawan ni Emong. Paano napunta sa kanyang apo ang ganitong mga bagay? Sino ang nagbigay nito kay Gabriel? At ano ang kanilang balak? Ang mga katanungang ito ay bumabagabag sa kanyang isipan. Dali-dali niyang ibinalot muli ang mga medalyon sa panyo at itinago ito sa loob ng kanyang sariling bulsa. Hindi niya maaaring hayaan na malaman ni Gabriel ang tungkol dito hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang protektahan ang kanyang apo sa anumang panganib na maaaring idulot ng mga sumpa na yon. Kinabukasan naman, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Emong ang paghahanap ni Gabriel sa isang bagay. Paminsan-minsan ay napapatingin ito sa kanyang bulsa at muling ibinabaling ang tingin sa ibang direksyon. Alam ni Emong na ang mga medalyon ang hinahanap nito. Nagpasya naman si Emong na siya na mismo ang magbubukas ng usapin. Hindi niya maaaring hayaan na patuloy na mabuhay ang apo sa kasinungalingan at posibleng panganib. May hinahanap ka ba, Gabriel?
Tanong naman dito ni Emong. Mahinahon ngunit may bahid ng seryosidad sa kanyang tono. Wala po lolo. May hinahanap lang po akong bato. Nagulat na lamang itong si Gabriel at napatigil sa pagkain. Bato? Ang dalawang batong magkahawig? Tanong naman dito ni Emong. Paano? Paano niyo po nalaman? Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel. Dahan-dahang kinuha ni Emong ang panyo sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa, ngunit hindi niya inilabas ang nilalaman nito. Natagpuan ko ito sa ilalim ng unan mo kagabi, Gabriel. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Sagot naman dito ni Emong habang mariin ang tingin sa kanyang apo. Hindi po, Lolo Emong. Nakita ko lang po yung isa sa may paanan ng malaking puno. Tapos po yung isa, ibinagsak po ng malaking uwak sa harapan ko. Sagot naman dito ng bata. Dito napakunot ang noo ni Emong, ang malaking uwak. Muli itong bumangon sa kanyang isipan. Ang kakaibang ibon na palaging nakikita ni Gabriel. May koneksyon kaya ito sa mga sumpa? Gabriel, apo, ang mga ito ay hindi ordinaryong bato. Ang mga ito ay may mga sumpa, mga kasangkapan na masasamang espiritu. Wika naman dito ni Emong. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sumpa po? Pero paano pong nangyari? Nanlaki naman ang mata ni Gabriel sa labis na gulat at takot. Hindi ko rin alam. Ngunit nagtataka ako kung bakit may gumagawa nito sa iyo. Tila ba nililinlang ka patungo sa kasamaan? Kailangan nating maging maingat, apo. Wika pa ni Emong. Pero lolo, yung uwak po, parang gusto lang po niyang ibigay sa akin yung medalyon. Turan pa dito ng kanyang apo na tila naguguluhan. Huwag kang magtiwala sa mga kakaibang bagay, Gabriel. Hindi natin alam kung ano ang kanilang motibo. Maaaring ginagamit ka lamang nila. Babala pa dito ng matanda. Dito napabuntong hininga si Emong. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking problema sa kanilang tahimik na buhay. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito at kung bakit punteriya nito ang kanyang apo. Alam niyang hindi niya ito maaaring harapin ng mag-isa lamang kaya kailangan niya ng tulong. Gabriel, apo, kailangan nating humingi ng tulong. Sabi naman dito ni Emong habang tumatayo ito mula sa kanyang upuan. Tulong po? Pero para kanino po, lolo? Tanong naman dito ni Gabriel na puno ng pagtataka. May isang tao akong kilala. Isang matandang babaylan na nakatira sa kabundukan. Mayroon siyang malawak na kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Maaaring matulungan niya tayong malaman ang katotohanan tungkol sa mga sumpa na ito at kung paano natin ito mapoprotektahan. Kinabahan si Gabriel. Hindi pa siya nakakaharap ng isang babaylan. Nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa kanila. Mga kwento ng mahika at misteryo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kanyang lolo. Kung iyon po ang sa tingin ninyong tama, Lolo Emong, sige po. Sagot naman dito ni Gabriel, bagamat may bahid ng takot sa kanyang boses. Agad na naghanda naman si Emong para sa kanilang paglalakbay. Nagbaon sila ng ilang pagkain at tubig. Binalot niya ng maigi ang mga medalyon sa panyo at maingat itong itinago. Alam niyang mahalagang panatilihing ligtas ang mga sumpa na iyon. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na silang maglakad patungo sa kabundukan. Ang daanan nila ay purong putik at baku-bako. Ngunit determinado silang marating ang tirahan ng babaylan. Sa bawat hakbang, mas tumitindi ang kanilang pag-asa na matutulungan sila nito
na malutas ang misteryo ng mga sumpa at maprotektahan si Gabriel sa anumang panganib na nagbabanta sa kanya. Habang sila ay naglalakbay, hindi naman maalis sa isipan ni Emong ang malaking uwak. Sino o ano kaya ito? Bakit nito ibinigay ang isang sumpa kay Gabriel? At ano ang kaugnayan nito sa unang medalyon na natagpuan ng kanyang apo? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, nagdudulot ng mas malalim na pangamba sa kanyang puso. Alam ni Emong na ang kanilang paglalakbay ay hindi magiging madali. Maraming panganib ang naghihintay sa kanila sa kabundukan, ngunit handa siyang harapin ang lahat para lamang maprotektahan ang kanyang apo. Ang pagmamahal niya kay Gabriel, ang kanyang lakas, ang kanyang gabay sa gitna ng dilim at misteryo na bumabalot sa kanilang buhay. Sa kanilang paglalakbay, hindi nila namalayan na may mga mata na palihim na sumusubaybay sa kanila mula sa malayo. Mga matang kasing itim ng gabi, puno ng misteryo at tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling lumapit. Ang malaking uwak na tila isang sugo ng kadiliman ay patuloy na nagmamasid, naghihintay sa susunod na hakbang ng maglolo. Ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay nagsisimula pa lamang, at si Gabriel, nang hindi niya nalalaman, ay nasa gitna ng labanang ito. Ang kanyang inosenteng buhay ay nakataya at ang kanyang lolong si Emong ay handang gawin ang lahat upang siya iiligtas mula naman sa kapamakan. Ang kanilang pagtungo sa babaylan ay hindi lamang isang paghahanap ng tulong kundi isang paglalakbay patungo sa puso ng isang misteryo na maaaring magpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay sa masukal na kabundukan, sa wakas ay narating nina Emong at Gabriel ang tirahan ng babaylan na si Susana. Ang kanyang bahay ay isang simpleng kubo na itinayo sa gitna ng maliit na patag, napapalibutan ng mga matatandang puno at iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Ang hangin sa lugar ay tila may kakaibang enerhiya, isang halo ng kapayapaan at misteryo. Ang babaylan na si Susana ay isang babaeng matanda na may maputi ng buhok, ngunit meron pa ring matalas na paningin. Ang kanyang muka ay puno ng mga linya na nagpapakita ng kanyang mahabang karanasan at karunungan. Nang makita niya sina Emong at Gabriel, isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila ba alam niya ang kanilang pagdating. Matapos ang ilang pagbati at pag-aalay ng mga simpleng regalo, inilahad ni Emong kay Susana ang kanilang problema. Ipinakita niya ang 2 medalyon at ikwinento ang tungkol sa malaking uwak at ang kakaibang pagkakadiskubre ni Gabriel sa mga ito. Pinagmasdan ng maigi ni Susana ang medalyon. Hinawakan niya ito ng mariin. Tila kinakapa ang anumang bakas ng enerhiya na nakapaloob dito. Maya-maya ay napabuntong hininga siya at tumingin naman kay Gabriel. May dahilan kung bakit inumpisahan ng masasamang espiritu na linlangin ang batang ito. May nakikita akong malakas na liwanag sa kanyang aura. Isang liwanag na maaaring maging banta sa kanilang kadiliman. Wika naman dito ng babaylan. Ang mga salitang yon ng babaylan ay mas nagpakaba kay Emong. Alam niya na ang liwanag na tinutukoy ng babaylan ay hindi lamang isang ordinaryong katangian. Ito ay maaaring isang tanda ng kakaibang kapalaran. Isang kapalaran na maaaring magdala kay Gabriel sa gitna ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Hindi ko pa lubos na maipaliwanag
kung ano ang eksaktong layunin nila. Ngunit ang pagtatangka nilang bigyan siya ng mga sumpa ay malinaw na nagpapakita ng kanilang intensyon na sirain ang liwanag na iyon. Pagpapatuloy pa dito ng babaylan, naramdaman ni Emong ang panlalamig. Ang kanyang pinakatatakutan ay tila nagsisimula ng mangyari. Noon pa man ay may kutob na siya na may kakaibang taglay ang kanyang apo. Inasahan niya na maaaring magmana ito ng kanyang kakayahan bilang isang antingero, isang taong may proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ngunit ang pangyayari ay tila mas malalim at mas mapanganib pa. Ano pong maaari naming gawin upang maprotektahan si Gabriel? Tanong naman dito ni Emong sa babaylan na ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Mahalagang tanggalin natin ang anumang negatibong enerhiya na maaaring nakakapit sa kanya dahil sa mga sumpa na ito. Maglulunsad tayo ng isang ritual na paglilinis at pagprotekta. Wika naman dito ng matandang babaylan. Sa mga sumunod na oras, nagsagawa naman si Susana ng isang sinaunang ritual. Gumamit siya ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot, mga insenso at mga bulong na may kakaibang kapangyarihan. Pinahiran niya si Gabriel ng mga espesyal na langis at pinainom ng mga tsaa na gawa sa mga halamang may protektadong katangian. Habang isinasagawa ang ritual, naramdaman ni Gabriel ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang pakiramdam ng kapayapaan at lakas. Matapos ang ritual, sinabi ng babaylan na ang mga sumpa ay nawala na ng kanilang kapangyarihan kay Gabriel. Gayunpaman, binalaan niya sila na hindi pa tapos ang panganib. Ang masasamang espiritu ay maaaring maghanap ng ibang paraan upang siya ay muling atakihin. Kailangan nating maging mapagbantay. Ang liwanag na taglay ni Gabriel ay isang mahalagang bagay. Hindi natin alam kung ano ang kanyang magiging papel sa inaarap. Ngunit malinaw na mayroon siyang kakaibang kapalaran. Payo pa dito ng babaylan. Ang mga salita ng babaylan ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Emong. Noon pa man ay alam niyang espesyal ang kanyang apo. Ngunit hindi niya inasahan na ito ay may kaugnayan sa isang mas malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi sa tirahan ng babaylan, nagpasya na silang bumalik sa kanilang tahanan. Nagpasalamat naman sila sa tulong at payo ng babaylan. Dala ang bagong kaalaman at ang pangangailangan na mas maging mapagbantay. Makalipas ang ilang linggo, habang abala si Gabriel sa kanyang pag-aaral at pagtulong sa bukid, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang gabi, sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ito ay isang anyo ng liwanag, napaaganda at talagang nakakasilaw, ngunit puno rin ng kapayapaan at pagmamahal. Ang nilalang ay may tinig na parang musika, malumanay ngunit puno ng otoridad. Sinabi nito kay Gabriel na siya ay pinili para sa isang mahalagang layunin. Ang liwanag na taglay niya ay hindi lamang isang proteksyon, kundi isang kasangkapan upang labanan ang kasamaan ng mundo. Ipinakita sa kanya sa panaginip ang mga imahe ng kadiliman at pagdurusa. Ngunit ipinakita rin ang pag-asa at ang kapangyarihan ng kabutihan. Sinabi naman ng anghel na hindi siya mag-iisa sa kanyang laban. Bibigyan siya ng gabay at lakas upang harapin ang anumang hamon. Nagising na lamang itong si Gabriel na puno ng pagkamangha at determinasyon. Ang panaginip ay tila hindi lamang isang ordinaryong pangyayari. Ito ay tila isang pagtawag, isang misyon na ibinigay sa kanya ng isang makalangit na uri ng nilalang.
Ikwinento niya ang kanyang panaginip kay Emong. Sa una, naguluhan ang matanda. Hindi niya alam kung paano ito iuugnay sa mga nangyari kamakailan. Ngunit nang makita niya ang determinasyon at ang kakaibang liwanag sa mga mata ng kanyang apo, naramdaman niya na merong mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng panaginip na ito, Gabriel, Apo. Ngunit kung ito ang iyong nararamdaman sa iyong puso, sino ako para hadlangan ka? Palagi akong nasa iyong tabi, Apo. Tutulungan kitang harapin ang anumang hamon. Wika naman dito ni Emong. Mula noon, nagbago na ang pananaw ni Gabriel sa kanyang buhay. Ang kakaibang mga pangyari, ang malaking uwak, ang mga sumpa at ngayon, ang anghel sa kanyang panaginip. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking plano na hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding pananagutan at ang pagnanais na tuparin ang layunin ipinagkaloob sa kanya. Dito sinimulan niyang pag-aralan ng mas malalim ang tungkol sa mga halamang gamot, kasama naman ang kanyang lolo. Hindi lamang para sa panggagamot kundi pati na rin sa kanilang mga protektadong katangian. Natutunan niya ang tungkol sa mga sinaunang ritual at mga orasyon na maaaring gamitin laban sa masasamang espiritu. Samantala, patuloy na nagbantay itong si Emong. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Ang masasamang espiritu ay maaaring sumubok muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Meron silang bagong pag-asa at isang bagong layunin. Hindi nila alam kung ano ang kanilang haharapin sa hinaharap. Ngunit ang panaginip ni Gabriel ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at pananampalataya. Alam nilang ang liwanag ay mas malakas kesa sa dilim at si Gabriel sa kanyang kakaibang kapalaran ay maaaring maging susi sa paglaban sa kasamaan na nagtatangkang bumalot sa kanilang mundo. Ang kanilang tahimik na buhay sa probinsya ay nagbago na. Mula sa isang simpleng pamumuhay ng isang albularyo at isang ulilang apo, sila ngayon ay bahagi ng isang mas malaking labanan. Isang labanan na hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi para na rin sa proteksyon ng kanilang komunidad at marahil maging ng buong mundo. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatuloy, hindi na patungo sa isang babaylan, kundi patungo sa isang kapalaran na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ngunit handa nilang harapin ng magkasama. Ang liwanag ni Gabriel, ang kanilang gabay, at ang pagmamahal nila sa isa't isa, ang kanilang lakas. Isang payapang gabi noon sa baryo. Ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid ay ang maningning na buwan na nakasabit sa kalangitan. Naghahatid ng malambot na pilak na sinag sa kanilang tahanan. Magkatabi naman sina Emong at Gabriel na nakaupo noon sa beranda ng kanilang bahay. Nagkwekwentuhan ang maglolo tungkol sa kanilang araw, ang huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon sa puno ng mangga ang bumubuo sa kanilang musika. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag sa isang nakakakilabot na pangyayari. Mula sa kadiliman ng paligid, biglang nagsulputan ang ilang mga nilalang na hindi nila kailanman nakita. Ang mga ito ay may anyong kalansay, puting-puti ang mga buto, ngunit merong ding malalaking pakpak na kahawig ng sapaniki. Ang mas nakakatakot pa ay ang kanilang kakayahang tumagos sa mga puno na parabang ang mga ito ay walang anyo. Dito napatras naman sina Emong at Gabriel sa matinding takot at pagkabigla. Hindi nila maunawaan kung ano ang mga nilalang na ito at kung saan sila nanggaling.
Ang kanilang presensya ay nagdulot ng isang malamig na haplos ng kasamaan sa hangin. Lolo Emong, ano po ang mga yan? Bulong naman dito ni Gabriel habang ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko rin alam, Apo. Sagot naman dito ng matanda. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng apo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Habang papalapit ang mga kakaibang nilalang, isang maningning na liwanag ang biglang lumitaw sa harapan ni Gabriel. Ito ay lumulutang sa hangin. May hugis na tila isang maliit na punyal. Ang liwanag nito ay nagmumula naman sa kaibuturan nito. Isang purong puting sinag na nagtataboy sa papalapit na kadiliman. Hindi naman alam ni Gabriel kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit may isang hindi may paliwanag na puwersa ang humihila sa kanya upang hawakan ang liwanag. Nang ang kanyang kamay ay humawak dito, ang maliit na punyal ay biglang lumiwanag ng mas matindi pa. Sa isang iglap, ang hugis nito ay nagbago. Humaba at lumapad hanggang sa ito ay naging isang maningning na espada. Ang talim nito ay kumikislap sa isang supernatural na liwanag. At ang hawakan nito ay tila hinulma para mismo sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Gabriel ang espada. Ang takot na kanyang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas at determinasyon. Alam niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang lolo at ang kanilang tahanan. Ang mga kalansay na may pakpak ay sumugod sa kanila. Ang kanilang mga butong kamay ay tila gustong silang sakmalin. Ngunit si Gabriel, sa tulong ng may wagang espada, ay mabilis na sumalakay. Ang bawat wagayway niya sa espada ay naglalabas ng isang sinag ng liwanag na tumatama sa mga nilalang. Sa bawat tama, ang mga kalansay ay parang nabubura. Nagiging abo na agad na naglalaho sa hangin. Ang gabing yon ay naging isang biglaan at nakakatakot na labanan sa pagitan ni Gabriel at ng mga nilalang na tila nilikha ng mismong demonyo. Si Emong naman ay nakatayo lamang sa likuran ng kanyang apo. Nanonood ng may halo-halong takot at paghanga. Hindi niya sukat akalain na ang kanyang apo ay magtataglay ng ganitong lakas at kakayahan. Ang mga nilalang ay patuloy na dumarating. Tila walang katapusan ang kanilang bilang. Ngunit hindi natitinag itong si Gabriel. Ang espada sa kanyang kamay ay tila isang bahagi na ng kanyang katawan. Umaayon ito sa bawat galaw niya. Ang liwanag na ibinubuga nito ay nagtataboy sa kadiliman at nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na lumaban. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali na tila walang hanggan, ang huling kalansay na may pakpak ay naglaho sa isang hiyaw ng pagkasawi. Ang paligid ay muling natahimik. Tanging ang mga huni ng kuliglig ang maririnig. Nang mapagtanto ni Gabriel na wala nang natitirang kalaban, ang maningning na espada sa kanyang kamay ay unti-unting lumabo. Ang liwanag nito ay humina hanggang sa ito ay muling naging isang lumulutang na punyal na liwanag at pagkatapos ay tuluyang nawala na sa hangin. Dito nakahinga ng maluwag si Gabriel at napatingin sa kanyang lolo. Si Emong noon ay nakatayo pa rin kung saan siya tumayo kanina. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. Apo, ano nang nangyari? Hindi ko po alam, Lolo. Bigla na lang po itong lumitaw. At parang alam ko po kung paano ito gamitin. Sagot ni Gabriel habang tinitingnan pa rin ang lugar kung saan lumitaw at nawala ang espada. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Apo ko. Hindi ko akalain nahaharap tayo sa ganitong uri ng panganib. Lumapit naman si Emong sa kanyang apo
at mahigpit siyang niyakap nito. Mukhang tama po si Babaylang Susana, Lolo. Mayroon nga pong masasamang espiritu na gustong manakit sa atin. Wika pa ni Gabriel. Ang gabing yon ay isang malinaw na patunay sa kanilang dalawa na ang laban na kanilang kinakaharap ay hindi lamang isang simpleng usapin ng kababalaghan. Ito ay isang tunay na laban sa masasamang puwersa. Ang biglaang paglitaw ng mahiwagang espada ay tila isang tanda na hindi sila nag-iisa sa labanang ito. Merong isang mas malaking kapangyarihan na handang tumulong kay Gabriel sa kanyang misyon. Mula noon, mas naging alerto at handa ang maglolo. Sa anumang maaaring mangyari, alam nilang maaaring bumalik ang mga nilalang na iyon anumang oras. Sinikap nilang magsanay palalo sa paggamit ng mga halamang gamot at mga proteksyon na itinuro sa kanila ni Susana. Hindi na rin nawala sa isip ni Gabriel ang panaginip niya tungkol sa anghel, ang espada na lumitaw upang tulungan siya ay tila isang konkretong manifestasyon ng pangako ng anghel na siya ay bibigyan ng gabay at lakas. Gayunpaman, ang pangyayaring iyon ay nagdulot din ng maraming katanungan sa kanilang isipan. Sino o ano ang nagpapadala ng mga kalansay na may pakpak? Bakit sila biglang sumulpot? At saan nagmumula ang maywagang espada? Alam nilang kailangan nilang muling bumisita sa Babaylan upang humingi ng kanyang payo. Ang mga pangyayari ay tila lumalala at kailangan nila ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kinakaharap. Sa kanilang muling pagbabalik sa kabundukan, mas naging maingat sila sa kanilang paglalakbay. Alam nilang maaaring naghihintay ang panganib sa bawat sulok, ngunit ang determinasyon na protektahan ang isa't isa at ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay nagtulak sa kanila na magpatuloy. Nang muli nilang nakita ang Babaylan, agad nilang ikunento ang nangyari noong gabing yon. Nakinig siyang mabuti sa kanilang salaysay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at sobrang pag-iisip. Ang mga nilalang na inyong nakita ay ang mga lingkod ng kadiliman. Sila ay ipinadala upang takutin at pahinain ng iyong loob, Gabriel. Ang iyong liwanag ay nagiging isang malaking banta sa kanila. Paliwanag pa dito ng Babaylan. Ngunit saan po nanggaling ang espada? Tanong naman dito ni Gabriel. Iyon ay isang tanda. Isang pagpapakita ng proteksyon mula sa mas mataas na kapangyarihan. Ipinadala ito upang tulungan ka sa iyong laban. Ang iyong panaginip ay hindi lamang isang panaginip, Gabriel. Ito ay isang tunay na paggabay. Wika pa ng Babaylan. Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kailangan mong patuloy na sanayin ang iyong sarili, Gabriel. Hindi natin alam kung kailan muling lilitaw ang espada. Kailangan mo maging handa sa anumang oras. At ikaw, Emong, kailangan mong patuloy na gabayan at protektahan ang iyong apo. Ang laban na ito ay hindi lamang para kay Gabriel, kundi para sa inyong dalawa. Muling nagbigay si Babaylan Susana ng mga bagong proteksyon at mga ritual na kanilang maaaring gamitin. Binigyan din niya ng mga babala tungkol sa iba pang mga uri ng nilalang na maaari nilang makarap. Sa kanilang pagbabalik sa tahanan, dala nila ang bagong kaalaman at ang mas matinding paghahanda. Alam nilang ang kanilang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sila ay bahagi na ng isang labanan na mas malaki pa sa kanilang sarili. Ngunit hindi sila nag-iisa. Meron silang isa't isa at tila meron din isang mas mataas na kapangyarihan na nakabantay kay Gabriel. Ang buwan ay patuloy na magiging saksi sa kanilang pakikipaglaban. Ang kanilang beranda
ay maaaring muling maging larangan ng digmaan. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanilang pagmamahalan at ang liwanag ni Gabriel ang magiging kanilang sandata. Ang kanilang tahimik na probinsya ay naging isang tagpuan ng kababalaghan at ang maglolo ay handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang landas. Ang laban ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit ang kanilang determinasyon ay matatag at ang kanilang pag-asa ay mananatiling buhay. Isang gabi, ang mga tao ay nagtipon sa isang lamay. Isang kapitbahay ang pumanaw at bilang bahagi ng kanilang kultura, ang magdamagang pagbabantay ay isang mahalagang tradisyon. Naroon din ang maglolo, nakikiramay sa pamilya ng nawalan, ngunit sa kabila ng matahimik na pagdarasal at pag-uusap ng mga naroroon, may kakaibang napansin naman itong si Emong. Ang kanyang pandama na sinanay ng maraming taon na pakikitungo sa mundo ng mga espiritu ay nakapansin ng isang masamang presensya sa paligid. Hindi ito katulad ng mga normal na kaluluwa ng mga namatay. Ito ay mas madilim, mas gutom at mas mapanganib. Gabriel, may kakaiba akong nararamdaman. May mga balbal sa paligid. Mahinang bulong ni Emong sa kanyang apo habang hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Mga balbal po? Nandito? Kunot noong pagtatanong dito ni Gabriel. Oo, kaya mag-iingat ka, apo. Huwag kang lalayo sa akin. Sagot naman dito ni Emong habang ang kanyang mga mata ay palingalinga sa paligid ng gabing yon. Hindi pa natatapos ang kanilang pag-uusap nang may napansin silang 4 na lalaki na magkasunod na pumasok sa bakuran. Ang kanilang mga kilos ay kakaiba. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa isang hindi may paliwanag na kasakiman. Meron silang pilit na kaswal na itsura, ngunit hindi nito naitago ang kanilang masamang aura na agad namang napansin ni Emong. Alam ni Emong kung ano ang kanilang pakay. Ang mga balbal ay kilalang kumakain ng laman tao at ang isang lamay ay isang madaling pagkakataon para sa kanila. Agad siyang tumayo at humarang sa tarangkahan ng bahay. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing proteksyon sa mga naroon. Hindi kayo maaaring pumasok dito. Wika naman dito ni Emong habang ang kanyang boses ay puno ng babala. Nagulat naman ang 4 na lalaki sa biglaang pagharang ni Emong. Sinubukan nilang magpanggap na sila ay mga ordinaryong panauhin. Ngunit hindi sila makatingin ng diretso sa mata ng matanda. Ano ba kayo? Matanda, may lamay dito. Nakikiramay kami. Sabi naman dito ng isa sa kanila na pilit ang pagkakasabi. Alam ko ang pakay ninyo. Umalis na kayo bago pa kayo ipagtabuyan. Tugon naman dito ni Emong na tila hindi natitinag sa 4 na yon. Nakita ng 4 na lalaki ang determinasyon sa mga mata ni Emong. Alam nilang hindi nila ito mapapadaan ng basta-basta. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay sabay-sabay na umalis sa bakuran. Gabriel, sundan mo sila. Pero mag-iingat ka. Bulong ni Emong sa kanyang apo. Tumango lamang si Gabriel at tahimik na sumunod sa mga balbal. Sinikap niyang wag gumawa ng anumang ingay na makakahalata sa kanila. Samantala, si Emong ay nanatili sa pinto. Nagbabantay sa mga panauhin. Sinikap niyang magpanggap na tila walang nangyari. Nakikipag-usap sa ibang mga nakikiramay. Tila normal lang sa kanila ang pagdating at pag-alis ng 4 na lalaki. Ngunit hindi maalis ang pag-aalala sa puso ni Emong. Alam niyang hindi basta-basta
susuko ang mga balbal na yon. Kailangan niyang masiguro na mapoprotektahan niya ang lahat. Sa di kalayuan, natanaw ni Emong ang panakanakang liwanag na nagmumula naman sa direksyon kung saan sumunod itong si Gabriel sa mga balbal. Ang liwanag ay kumikislap at nawawala. Tila may nagaganap na labanan. Ang kanyang puso ay kumirot sa kaba para naman sa kanyang apo. Maya-maya pa, nakita ni Emong si Gabriel na bumalik. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit walang bahid ng pinsala. Sumenyas naman ito kay Emong. Isang maliit na tango na nangangulugang tapos na ang mga balbal. Dito nakahinga ng maluwag itong si Emong. Hindi niya alam kung papaano ginawa ng kanyang apo. Ngunit nagapi nito ang panganib. Pagbalik ni Gabriel sa tabi ng kanyang lolo, tahimik siyang nagpaliwanag. Nang sundan niya ang mga balbal, nakita niya silang nagtungo sa isang liblib na lugar sa labas ng barangay. Doon nagbago ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay naging mapupula. Ang kanilang mga kuko ay humaba at naging matutulis at ang kanilang mga bibig ay lumaki at nagkaroon ng matatalim na pangil. Nang akmang susugod na ang mga ito sa kanya, muli na namang lumitaw ang nagniningning na espada sa kanyang kamay. Wala siyang pag-aalinlangan na ginamit ito laban sa mga balbal. Ang liwanag ng espada ay nakakasunog sa kanilang balat. At sa bawat tama, sila ay humihiyaw sa sobrang sakit hanggang sa tuluyan silang maglaho. Matapos niyang mapatalsik ang mga balbal, nawala rin ang espada, bumalik siya sa lamay, nag-aalala na baka may nakapansin sa kanyang pag-alis. Ngunit tila abala ang lahat sa kanilang sariling mga usapan at pagdarasal. Mahusay ang ginawa mo, Apo. Ngunit kailangan pa rin tayong mag-ingat. Hindi natin alam kung kailan sila muling magbabalik. Bulong naman dito ni Emong sa kanyang apo habang hinahawakan nito ang balikat. Ang insidente sa lamay ay isang paalala lamang sa kanila na ang kasamaan ay maaaring sumulpot kahit saan, kahit sa gitna ng isang matahimik na pagtitipon. Ang liwanag na taglay ni Gabriel ay hindi lamang isang proteksyon, kundi isang enerhiya para sa mga nilalang ng kadiliman. Mula noon, mas naging mapagmatyag si Emong sa kanyang paligid. Hindi niya hinahayaang lumayo si Gabriel sa kanyang paningin, lalo na sa gabi. Sinikap nilang maging laging handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Muli silang bumisita kay Babaylan upang ikwento ang nangyari sa lamay. Tumango naman siya nang marinig ang kanilang pagsasalaysay. Ang mga balbal ay mga mapaminsalang nilalang. Ang kanilang pagdanais sa laman ay matindi. Ang pagtatangka nilang lumapit sa inyo ay nagpapakita na hindi sila titigil sa pagganat ng pagkakataon. Tugon dito ng Babaylan sa kanila. Ano po ang maaari naming gawin upang tuluyang maprotektahan ang aming mga sarili at ang aming komunidad? Tanong naman dito ni Gabriel. Ang iyong liwanag, Gabriel, ang pinakamabisang panlaban sa kanila. Ngunit kailangan mo itong matutuhang kontrolin at gamitin ng mas epektibo. Kailangan mong masanay. Kailangan mong pagtibayin ang iyong espiritu at ang iyong koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan. Sagot naman dito ng Babaylan. Binigyan muli sila ni Babaylan Susana ng mga bagong ritual at mga paraan ng nagpapatibay ng kanilang proteksyon. Itinuro niya kay Gabriel ang ilang mga meditasyon at mga orasyon na maaaring makatulong sa kanya na mapalakas ang kanyang liwanag at mapatawag ang maywagang espada kung kinakailangan. Sa kanilang pagbabalik sa tahanan, masigasig na sinunod ni Gabriel ang mga payo ng Babaylan.
Araw-gabi siyang nagsasanay. Sinisikap na kontrolin ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Si Emong naman ay palaging nasa kanyang tabi, nagbibigay ng suporta at proteksyon. Ang kanilang buhay ay naging isang patuloy na paghahanda. Alam nilang ang laban ay hindi patapos, ngunit sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan, mas tumitibay ang kanilang pananampalataya at mas lumalakas ang kanilang pag-asa. Isang hapon nun, papalabas itong si Gabriel sa paaralan. Hindi ang karaniwang hapon ang sumalubong sa kanya. Sa halip, isang matinding tensyon ang bumalot sa hangin. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Ang kanilang mga muka ay nababalot ng pag-aalala at pagmamadali. Bago pa man siya makapagtanong, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ayon sa matanda, noong una ay maayos naman daw ang panggagamot ng kanyang lolo Emong. Hanggang sa may pasyente itong nabiktima ng barang. Kampante sila dahil hindi na bago kay Emong ang ganoong suliranin. Subalit nagulat na lamang sila nang nagsilabasan ang napakaraming insekto sa silid gamutan at nakita nilang bumagsak sa lupa ang albularyo. Para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang puso ay biglang kumirot sa matinding takot. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay. Hindi alintana ang mga tawag ng mga kapitbahay sa kanya. Bawat hakbang niya ay puno ng pangamba. Ang kanyang isipan ay ayaw tanggapin ang masamang balita. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang isang madilim na eksena. Naroon ang ilang mga kaanak at kaibigan. Ang kanilang mga muka ay puno ng kalungkutan. Sa gitna ng kwarto, nakahiga si Emong sa kanyang kama. Ang kanyang paghinga ay mabigat at tila hirap na. Dali-daling lumapit si Gabriel at lumuhod sa tabi ng kanyang lolo. Tinatawag nito ang matanda habang inaalog na tila ginigising ni Gabriel. Maya-maya pa, dahang-dahang iminulat ni Emong ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti nang makita ang kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay malabo na at ang kanyang katawan ay biglang nanghihina. Gabriel, apo ko! Mahinang sabi naman dito ni Emong. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Lolo, huwag po kayong bibitaw. Nandito na po ako. Maingat na inangat ni Gabriel ang ulo ng kanyang lolo at kinandong ito. Apo, tandaan mo, ang liwanag sa loob mo. Huwag mong hayaang mawala. Pinipilit ni Emong na hawakan ang kamay ng kanyang apo. Ang kanyang mahinang palad ay dumampi naman sa pisngi ng bata. Hindi po, Lolo. Hindi po ako bibitaw. Gagawin ko po ang lahat. Dito umiyak na si Gabriel. Mahal na mahal kita, apo ko. Ito ang mga huling salita ni Emong na halos isang bulong na lamang. Pagkatapos ang kanyang mahigpit na hawak sa kamay ni Gabriel ay lumuwag at ang kanyang paghinga ay tuluyang tumigil. Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tanging ang hikbi ni Gabriel at ang tahimik na pag-iyak ng iba ang naririnig. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Ang tanging taong nagmahal at nag-alaga sa kanya mula nang siya ay musmos pa lamang ay wala na. Ang pagkawala ni Emong ay nagdulot ng matinding lungkot at paghihinagpis kay Gabriel. Para siyang nawala ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang lolo ay hindi lamang kanyang tagapag-alaga, kundi kanyang ama, kanyang guro at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang kanilang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan at pagtutulungan
ay biglang nabalot ng kawalan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay napuno ng mga nakikiramay. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pakikiramay at mga salita ng pagdamay, ang puso ni Gabriel ay nanatiling puno ng sakit. Hindi niya maisip kung papaano niya haharapin ang buhay nang wala na ang kanyang lolo. Ang bukid ng maisa na dati ay simbolo ng kanilang pagtutulungan at pag-asa, ngayon ay tila isang malungkot na alaala na lamang. Ang mga halamang gamot na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay ay tila mga tahimik na saksi sa kanilang nakaraan. Sa gabi, ang beranda kung saan sila madalas magkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng buwan ay puno na lamang ng katahimikan at pangungulila. Wala nang tinig ni Emong na magkikwento ng mga lumang alamat o magbibigay ng payo. Wala nang maigpit na yakap na magpapagaan ng kanyang loob. Ang biglaang pagkamatay ni Emong ay nagdulot din ng maraming katanungan sa isipan ni Gabriel. Ang huling mga salita ni Emong ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang liwanag sa loob mo, huwag mong hayaang mawala. Hindi niya lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tila may mas malalim itong kahulugan. Ang liwanag na binanggit ng kanyang lolo ay marahil ang kakaibang kapangyarihan na taglay niya. Ang kapangyarihang lumalaban sa kadiliman. Ngunit papaano niya magagamit ang liwanag na yon nang wala ang kanyang lolo sa kanyang tabi? Sino ang gagabay sa kanya ngayon? Sino ang magpapaalala sa kanya ng kanyang layunin? Sa gabi matapos ang libing, habang nakatingin si Gabriel sa puntod ng kanyang lolo, isang matinding pakiramdam ng responsibilidad ang bumalot sa kanyang puso. Alam niyang hindi maaring masayang ang sakripisyo ng kanyang lolo. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa alaala ni Emong. Ang anghel sa kanyang panaginip, ang maywagang espada, ang mga balbal. Lahat ng ito ay nagpaiwatig ng isang mas malaking kapalaran na naghihintay sa kanya. Ngayon, nang wala na ang kanyang lolo, tila mas malinaw ang lahat. Siya na ang tagapagmana ng liwanag, ang tagapaglaban, laban sa kadiliman. Bagamat puno ng kalungkutan ang kanyang puso, meron ding sumibol na determinasyon sa kanyang kalooban. Hindi niya hayaang mamatay ang kanyang liwanag. Ipagpapatuloy niya ang laban. Armado ng alaala ng kanyang lolo at ang ibang kapangyarihan na nananalaytay sa kanyang dugo. Ang pagkawala ni Emong ay isang malaking dagok, ngunit maaaring ito rin ang magtulak kay Gabriel upang ganap na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pag-iisa ay maaaring maging kanyang lakas. Ang kanyang kalungkutan ay maaaring maging kanyang inspirasyon. At ang laban ay nagpapatuloy at ngayon, si Gabriel na ang siyang hawak ng espada ng liwanag. Samantala, habang nakaupo sa bangkito at nakatulala sa loob ng bahay, may naaninag na kumikislap na liwanag si Gabriel sa labas. Marahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang imahe ng anghel na nakalutang sa ere. At ang unang tagpo nila ng anghel ay ang umpisa sa bagong buhay ni Gabriel bilang mandirigma sa lupa na may bantay ng isang anghel. Wakas,